Mga kapatid, sa 1 Peter chapter 3. So, 1 Peter chapter 3 verses 13 to 17. Sige. So, pagpapatuloy po natin yung ating series dito po sa bahaging ito ng Biblia. So, let us all stand para po basahin ang passage. So, 1 Peter chapter 3 verses 13 to 17. So, sabi po dito, "Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, but in your hearts honor Christ, the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil." Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. At minsan pa kami po'y makakapakinig ng inyong salita at gabayan niyo po kami sa katotohanan ng inyo pong ihahatid sa amin. Ang Santong Espiritu ang patuloy po na mag-ilumin sa aming pong mga isipan at siya pong maging patnubay po namin sa aming pong pakikinig at pagsasabuhay ng inyo pong salita. At patuloy, Ama, ang inyo pong lingkod, itago niyo po lamang sa likod ng iyong kabanalan at ikaw lamang ang maitaas sa lahat po ng ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, makakapo na po tayong lahat, mga kapatid. So, our theme, so this is the part 2 ng ating pong series about safeguards against hostility. So, just to remind us na ang mensahe pong ito ay hindi po nagtuturo sa atin na kapag ginawa po natin ang mga nakasaad po rito, ay hindi na po tayo uusigin o hindi na po tayo makakaranas ng tinatawag po nating sufferings. Kundi ito po ay nagsisilbing shields or kumbaga pananggahon natin sa tinatawag po nating hostility ng mundo kung tayo ho ay maninindigan sa ating pananampalataya. So, yan po ang makikita ho natin dito po sa 1 Peter na kung saan ang tema ho is pag-asa, hope. Kagaya po ng ating theme for this year. So, ang pag-asa ho natin ay hindi nakasalalay sa mundong ito. Ang pag-asa po natin ay hindi nakasalalay sa tao. Ang pag-asa po natin ay hindi nakasalalay sa mga bagay na nakikita, kundi ito ho ay nakasalalay kay Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Amen. That's why we are serving. So we serve Him. Kung ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo ho ay kumbaga na nagsusumikap, na ibigay po natin ang ating buong buhay sa Panginoon. So, yun po yung ating laging ipinapanalangin at susumikapang gawin sa ating mga buhay. But here, makikita po natin, so these principles, na kung saan sinasabi po rito, na in-address para po sa mga persecuted believers for equipping and defending them against the threats of a hostile world. So, ito po ang mga prinsipyo na kung saan ay nagsisilbing proteksyon. Pero not necessarily na tayo ho ay hindi na ho makakaranas o hindi na ho tayo maghihirap. Kagaya po ng tinuturo ng iba na kapag ikaw daw ay nakakilala sa Panginoon, gaganda ang buhay, magiging prosperous ang buhay, which is totoo naman po. Pero yung prosperity, hindi po material, primarily, kundi una sa lahat ay spiritual. Yon, yung kasaganaan na kung saan ay buhat po sa ating Panginoon. So, yun po yung makikita po natin dyan. So, for equipping and defending them against the threats of a hostile world, so the first thing na nakita po natin dito po sa verse 13, which is a rhetorical question, na sabi po niya, is now, who is there to harm you if you are zealous for what is good? Sinong mangangahas na saktan kayo
kung kayo naman ay marubdob sa paggawa ng mabuti. Sino nga baga? Kung tayo man taong ginawa ng mabuti o ginawa ng mabuti ng ating kapwa, gagantihan ba natin siya ng masama? Di ba? So, sino sa atin ang may kaisipang ganito? So, hindi po ito kaisipan ng isang Kristiyano. Sapagkat bilang Kristiyano, meron po tayong tinatawag na strong passion for goodness. So, we are eager to show good works. Because ang Diyos na nagligtas sa atin ay mabuting Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na nagbibigay ng walang kapalit. Therefore, we should be also, sabi nga, generous. Magbibigay din po tayo na walang hinihinging kapalit. Kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng walang kapalit. That's why we are proven or we must be proven to be generous, unselfish, kind, and thoughtful toward others. So, kinakailangan ang isang Kristiyano ay mapatunayang mapagbigay, hindi makasarili, maamo, at maaalalahanin sa kanyang kapwa. So, kahit tayo ho ay nasa mundong ang trato sa atin ay hindi tama, dapat pa rin tayong kakitaan ng kabutihan. And also, we are passionate for goodness regardless of its aftermath. So, hindi ho tayo gumagawa ng mabuti sa paniniwalang mabuti din ang magiging resulta o kapalit nito sa atin. So, yung bang, let's say, halimbawa, yung bang golden rule, So, kung ano yung ating ginagawa sa ating kapwa, ay ito rin yung gagawin sa atin. So, but not at all times. So, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganun po ang magiging sitwasyon. Because, alam nyo po, ang Diyos ho ay marunong. And sa kanyang karunungan, meron siyang mga ipinapahintulot sa ating hindi man natin maunawaan in the first, sabi nga, sa una, but later on, in the long run, makikita natin, kaya pala ito'y binigay ng Panginoon sa akin. Kaya pala ipinahintulot ng Diyos na ako'y dumaan dito. Kasi gustong ipakita ng Panginoon sa akin kung gaano ako kamakasalanan para niya ako mahalin. Di ba? Let's say, tayo ho ay dalhin sa mga taong mahirap mahalin. Dalhin tayo doon sa mga taong mahirap pakiusapan, mahirap pagpasensyahan. So ito ay pagpapaalala sa atin kung gaano ho siya kapasensyoso sa atin, kung gaano ho siya kamaibigin sa atin, kung gaano ho siya ka-generous sa atin. Di po ba? So yun po yung dahilan. Kaya we are passionate for goodness regardless of its aftermath. That's why He purposed us as His workmanship for good works. Ephesians 2:10. Let us do good, since it is the right thing to do, no matter how the world will treat us. So, not because, sabi nga, we expect na kapag gumawa tayo ng mabuti din ang magiging result, or favorable sa atin ang magiging resulta. Kundi, kumbaga, sabi dito, ito ang tamang gawin. This is the right thing to do. Kaya, we must be, sabi nga, tayo ho ay maging mabuti. Bilang resulta ng ating kaligtasan. So, we will reap. So, ito po yung ating panghawakan. Ano man ang ating gawin, meron po tayong aanihin. So, sowing and reaping. Okay? We will reap what we have sown. Okay? So, ano man ang ating ano man ang ating itinanim, so, sigurado pong may pag-aaning mangyayari. Kahit hindi man ito sa paraang ating inaasahan, kundi ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya, let us be passionate for goodness. So, that's the first. So, meron po itong acronym na SAFE. S-A-F-E. So, the first point is letter S, a strong passion for goodness. In verse 13. Kaya, Kristiyano'y dapat makilalang mabuti. Okay? Kung may taong mabuti na wala sa Panginoon, mas dapat tayong makilalang mabuti.
Amen po ba? Amen. Okay? And also, sabi po dito, having a strong passion for goodness does not guarantee a Christian life that is free from suffering. That's why in the next verse, tingnan po natin muli, dito po sa ating passage, in verse 14, mga kapatid. So, ang sabi po dyan, but even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. So ito po ang pangalawa po natin. The second point, so begins, kumbaga with letter A. Ano po? So, amenability for suffering. So when we say amenability, it is the opposite of our human response kapag meron pong suffering. 'Di ba? Pag halimbawa tayo po ay dumadaan sa trial. Yan. Ano yung ating karaniwang response? So we resist. Doon sa suffering. Bakit ganito? Panginoon, bakit ganito? Panginoon, alisin mo itong suffering na ito sa akin. Yan. So we always ask God na alisin niya itong mga paghihirap nito. That's our normal. Ito yung normal nating response pagka may suffering. Pero it is an indicative, sabi nga, it is a statement of fact sa salita po ng Panginoon na ang Kristiyano ho talaga ay maghihirap. Christians are likely to suffer. Christians are likely to experience suffering. Thousands of years ago na po ito. And pareho pa rin sa ating panahon. Na tayo man ay dumaranas din ng paghihirap o pagsubok kung tayo ho ay maninindigan sa Panginoon. Kung tayo maninindigan sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kasi kung halimbawa, hindi naman gasinong mahirap ang buhay. Hindi naman gasinong komplikado. Hindi naman gasinong, sabi nga, pagka halimbawa, ina-assess po natin yung ating buhay bilang Kristiyano, then wala naman tayong nanonotice na umaaway sa atin, o di kaya nakakagalit natin sa mga spiritual na bagay, because yung buhay natin ay hindi ho sumasalungat. Hindi ho siya, kumbaga, sumasalungat doon sa agos, kundi umaayon tayo doon sa agos. So we compromise. So mabigat po yan. Sabi po ng Biblia, we are, sabi doon sa James, so we are declaring, sabi nga, war against God. So that is hostility towards God. Okay? Kung tayo po ay patuloy na makikipagkaibigan sa mundo, sa sanlibutan. Kaya, sabi dyan, it does not guarantee a Christian life that is free from suffering. However, in Christ, we have been graced with a new perspective on sufferings. Thus, Christians are amenable to suffer for some important reasons. So, may mga malagang dahilan po bakit dapat ang isang Kristiyano ay bukod sa siya'y dapat passionate sa paggawa ng mabuti, kailangan din siyang amenable. So, pag sinabi po nating amenable ay tanggap niya. Or siya ho ay receptive sa katotohanan kung siya ay Kristiyano, siya ay maghihirap. Siya ay magtitiis sa ano pa mang paraan. Okay? So, why Christians, sabi dito, should be amenable for suffering? Why Christians must stay confident in times of suffering? Bakit sa kabila ng mga pagtitiis, dapat pa rin po tayong maging amenable or confident or optimistic? Hindi ho tayo mareklamo. Kahit nga ako Kristiyano, mareklamo pa rin. Pero sabi ng Biblia, bakit hindi dapat tayong mareklamo sa panahon ng pagtitiis? Okay? So, una, ano po makikita natin sa ating slide? Ano po sabi dyan? So, we experience suffering, Christians experience suffering, for it brings a blessing. Okay?
So, paano ho natin nakitang pagpapala ang pagtitiis? Kumbaga ito ay nagbibigay daan sa pagpapala. So, ano po sabi doon sa talata? Tingnan po natin. 1 Peter, balik po tayo sa 1 Peter. Okay? So, sabi po dyan sa 14, but even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. So, if you suffer for righteousness' sake. So, alam niyo po, iba-iba ho tayo ng way, kumbaga iba-iba ho tayo ng pinagdaraanan. But with the same purpose. Para ho tayo ay patuloy na makaranas ho ng pagpapala mula sa Diyos. So, it brings, sabi dito, for it brings a blessing. So, in different ways, but same, sabi nga, ito ho ay suffering, pagsubok pa rin, pagtitiis pa rin, pero ito ho ay para sa, sabi dito, para ho tayo ay makatanggap ng pagpapala sa Diyos. So, paano tayo makakatanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng pagsubok? Kasi ang sabi po dito, you are blessed if you suffer. Okay? So, in what sense does suffering for righteousness' sake bring blessing? So, paano ito naging pagpapala sa mga nagtitiis para sa katuwiran? First, it guarantees eternal reward. Kung tayo'y nagtitiis para sa katuwiran, meron pong gantimpala. At ang gantimpala ito ay pangwalang hanggan. One of the Beatitudes, Matthew chapter 5 verse 10. Ang sabi po ng Panginoon, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya ang mga Kristiyano po talagang nandoon ang kanilang pagtitiis para sa kanilang pananampalataya. Ito man ay mag-cost ng kanilang kaligtasan. Hindi naman po yung kaligtasang spiritual, kundi yung safety sa mundong ito. Anytime pwede po silang makulong, anytime pwede po silang hulihin, anytime pwede po silang pugutan ng ulo dahil sa kanilang pananampalataya. But, sabi po ng Panginoon? Blessed, makarios. In other words, happy. Sa King James po yata yun. Happy. Okay? Fortunate. So, meron pong iba pang word na ginamit to define makarios. So, the word, sabi po dito, blessed, okay? So, meron pong tinatawag tayong satisfaction. Fully satisfied. Yan. We are fully satisfied, thus we face persecution. Kaya nandun yung ating kumpiyansa na harapin ang lahat ng ito sapagkat tayo ho ay mapalad. Kaya mapalad sapagkat pinagpala ho ng Panginoon. Okay? So it guarantees eternal reward. And then number 2, it promises divine restoration, strength, and perfection. 1 Peter chapter 5 verse 10. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. So after sufferings, you will be restored. You will be strengthened by God Himself. So, nandun po yung assurance mula po sa Panginoon na lagi ho siyang nakaalalay sa atin. Lagi ho siyang kasama natin sa panahon pong ito. Hindi po ito yung pagtitiis na kagaya po ng, sabi nga, sa ating buhay pang araw-araw. Kundi yung pagtitiis po natin, it's because we do kung ano ang tama para po sa Panginoon. We stand firm in our faith. At kung ano man ang magiging kapalit nito, we
we strive, ano po, or we endure yung pong kapalit na yon. Okay? That's why, ikalawa, so, suffering brings blessing because it promises divine restoration, strength, and perfection. So, hindi ho tayo talunan. Ito ang pakaisipin po natin. Bagamat mukha ho tayong talunan sa mundo o sa mga tao, hindi ho tayo talunan sa harapan ng Diyos kung tayo ho ay maninindigan sa pananampalataya. Kung itatayo ho natin ang dambana, ang katotohanan ng Panginoon, hindi ho tayo talunan. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Okay? Sapagkat kasama ho natin ang Panginoon, siya ho ang aalalay sa atin kung tayo man ay daranas po ng panghihina. And then number 3, it teaches us to persevere. James 1:2-4. Knowing that the testing of your faith produces perseverance, patience, endurance, steadfastness. Kaya pagpapalang maituturo yung pagtitiis sapagkat tinuturoan tayong magtiis. Kaya nga pagtitiis. Kaya nga pagsubok para patunayang tunay ang ating pananampalataya. Sinabi din po ng 1 Peter chapter 1. That's why perseverance. Paano tayo makakapag-testify na tinuruan ako ng Panginoon maging pasensyoso o pasensyosa? Paano ako tinuruan ng Panginoon na maging tender-hearted sa mga taong matigas ang ulo, sa mga taong pasaway? So, yun po ang sinasabi dito. So, again, it teaches us to persevere. So, when you meet trials of various kinds, count it all joy. And you count it all joy, with all joy, because you know that it will lead you, sabi nga, it will lead you to perfection. Okay? It will lead you to perfection. Yun po ang sabi po dito. And fourth, it gives us the privilege to share in the sufferings of Christ. So ito ay nagsisilbing pribilehiyo po sa atin upang maging makasama, makabahagi sa paghihirap ni Kristo. So, because Christ, siya'y unang inusig, pero wala ho siyang ginawang masama. Hindi siya nagiganti. Sa halip, siya'y nanalangin para sa kapatawaran ng mga taong umusig sa Kanya. And likewise, ang mga Kristiyano ho, kinakailangang makita ho ito. It gives us the privilege to share in the sufferings of Christ. In Matthew chapter 5, verse 11 and 12, "Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven." Malaki, sabi nga, dakila ang magiging gantimpala ninyo sa langit kung kayo ay nililibak at inuusig, pinagsasalitaan ng masasama, inaakusahan ng mali, alang-alang sa akin. Okay? So, alam niyo po, ang mundo ngayon, di man natin nakikita masyado, pero going there. So, kung makikita ho natin kung gaano ho ka distorted ang sistema ng ating daigdig, yung mga principles, ideologies na meron po ang mga tao ngayon, di po ba? So, hindi na ho talaga malayo na ang mga maninindigan po sa Panginoon sa panahong ito at sa mga susunod na henerasyon ay makararanas po ng pag-uusig. Social media. Pag mag-post ka ng against, sa namamayagpag ngayon. Yan. So, homosexuality, LGBT, So, pagka mag-post ka ng against, ay talagang ibabash ka ng libo-libo.
Di ba? Pagsasalitaan ka ng kung ano-ano. Yan, ganito ka, ganyan. So, hindi lang, mas masakla pa ho yan. Mas matindi pa ho sa mga susunod na henerasyon. Okay? Kaya, therefore, Christians should not ask God with an interrogation when He is in the, sabi nga, nasa kalagitnaan po siya ng paghihirap or pagtitiis. Hindi siya dapat magtanong sa Diyos, why Lord? Okay? He should not ask God with an interrogation, why Lord? But with a declaration of joy and courage. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pamamagitan ng pagsubok, siya'y pinatatatag ng Diyos. At ipinauunawa sa kanya ng Diyos na walang ibang pag-asa kundi siya lang. Just like Paul, sabi nga, my grace is sufficient for you. Mas marunong ang Panginoon. Mas marunong po siya sa atin. That's why, ano po ang sinundan po nung ating, or ano po ang kasunod nung ating pong talata? 1 Peter chapter 3:14. Okay, but even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. Alam niyo po, ito ho ay isang quotation. So, from the Old Testament. Sa NASB, ang sabi po dito is, do not fear their intimidation and do not be troubled. So, that is from Isaiah 8:12 and 13. So, ang background po nito is si King Ahaz, na kung saan mas pinili niyang makipag-alyansa sa kalaban, which is Assyria, dahil sa takot. At sinabi po ni Isaiah kay Ahaz, sabi nga, huwag kang matakot. Do not fear their intimidation, but fear God. Ang katakutan mo ay ang Diyos. Huwag ang iyong kaaway. Huwag kang ma-intimidate sa mga hostile men. Huwag kang ma-intimidate sa hostility na mararanasan mo sa buhay. Mas katakutan mo ang Diyos. So yun po yung sinabi dito, do not fear their intimidation and do not be troubled. Lagi ho itong paalala ng Diyos sa kanyang mga ina-appoint, na mga leaders from Joshua, from Moses, Joshua. Maalala po natin, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, take courage. Be strong and courageous. For I will be with you wherever you go. Okay? Kasama natin ang Panginoon every step of the way sa ating pananampalataya, sa ating pagtindig, alang-alang sa katotohanan. Amen, mga kapatid? So again, do not be intimidated. Okay, application po yan. Do not be intimidated by hostility or sa anumang hostility na po pwede po nating ma-encounter. But ang katakutan po natin, higit ay ang Diyos. That's why, number 1, we experience suffering because it brings a blessing. And secondly, we experience suffering for it is better in God's sight. Mas mainam sa paningin ng Diyos ang maghirap o ang makaranas ng paghihirap ang isang Kristiyano. Verse 17. So, tumalon po tayo ng ilang verse from 14. Tayo po ay sa 17. So, ano po sabi sa 17? For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. It is better if God should will it so. Okay? Kaya pangalawa po, we experience suffering for it is better in God's sight. So, Apostle Peter cited the two possibilities concerning suffering. Christians may suffer, okay, for doing what is good or for doing what is right, or doing
for what is wrong. But either po dun sa dalawa, maganda pa rin po yan. Mabuti pa rin po yan sa part po natin. Sapagkat sa una sabi dito, suffering for doing what is right is God's revelation of Himself as a wise and sovereign Father. Kung tayo ay nagtitiis para sa ating mabuti o para sa mabuti, ibig sabihin, kahit gumagawa tayo ng mabuti, lumalayo tayo sa kasalanan, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, but still we suffer, it is the way, sabi nga ng Diyos, to reveal Himself as a wise and sovereign Father. Siya ay ang Diyos na marunong at soberano. So, ibig sabihin, nakatataas. O kataas-taasan sa lahat. Ang may control ng lahat. Ibig sabihin, kung ano ang magbibigay lugod sa Kanya, ito ang Kanyang ginagawa. Di ba? Kaya, we submit. Itinuturuan din po tayo na maging submissive sa kalooban ng Diyos kapag tayo ay nasa gitna ng paghihirap o ng pagtitiis. At pagpapakilala pa rin po ito ng Panginoon sa atin bilang ating Ama. Bilang isang Ama na kung saan alam niya ang makabubuti sa kanyang anak, bilang isang Ama na kung saan sometimes hinahayaan niyang madapa ang kanyang anak at matuto siyang bumangon. Pero hindi po ibig sabihin na sa ganang atin makababangon po tayo. Siyang ating Ama din po ay handang umalalay sa atin para tayo muling bumangon. Okay? That's why that is God's revelation of Himself as a wise and sovereign Father, and suffering for doing what is wrong. So of course, obviously, kung tayo naman ay masuwayin sa ating Ama, kung tayo ay hindi sumusunod sa mga alituntunin ng ating Ama, it is God's revelation of Himself as a righteous and loving Father. So ito po ay revelasyon pa rin ng ating Ama bilang mapagmahal at matuwid na Diyos. Hebrews chapter 12, verses 5 and 6. He disciplines those whom He loves. Diba? Itinutuwid niya ang mga tunay niyang anak na kung saan kanyang minamahal. Kaya kung tayo ay Kristiyanong matigas ang ulot, bilang kapalit tayo ay nagtitiis. Consequence ng ating katigasan ng ulo, it is God's revelation of Himself being a righteous and a loving Father. Mahal po tayo ng Diyos. At hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na mamalagi sa katigasan ng ating ulo at ng ating mga puso. Huwag nating hintayin na tayo, sabi nga, the ultimate consequence. Kung tayo tunay na anak ng Diyos, baka ang ating, sabi nga, hantungan ay kamatayan. Kunin tayo ng Panginoon dahil sobra na ang katigasan ng ating ulo. Sobra na ang ating pagmamatigas na manindigan sa Panginoon. At lagi ho tayo namumuhay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. That's why this two subpoints, mga kapatid, amenability for suffering. So, we should be, sabi nga, amenable sa pagtitiis na meron po tayo. So, discernment as well. Kung ang ating pagtitiis ay dahil naninindigan tayo sa Panginoon or sinusuway natin ang ating Panginoon. Kaya, but much better sa Panginoon na nagtitiis po tayo dahil tayo ay sumusunod sa Kanya. Sabi dito, for it is better. Okay? That's why either way, suffering will help us to see God as our Father, like a father who disciplines his child or allows his child to learn in different ways. His will is the best for us. Ang pinakamainam, ang pinakamabuti para sa atin ay ang Kanyang kalooban. Ngayon, kapag nagtitiis tayo,
paano natin tinitingnan ang kanyang kalooban? Do we appreciate His will sa atin? Or we resist sa kanyang kalooban? Ano? Na tayo din naman ang may gawa. Consequence ito ng ating katigasan ng ulo. At nung tayo ho ay humarap doon sa consequence, we resist and we ask Him, why, Lord? Bakit, Panginoon? Ano? Kamangmangan ho. Sabi nga na may tuturing. Pero kung tunay ho nating nauunawaan at nakikilala ang Diyos na ang kanyang kalooban ang pinakababuti para sa atin, we submit and we are amenable sa lahat ng ating mga paghihirap. Kaya ginagamit po ng Diyos ang lahat ng ito para sa ating ikabubuti at hindi sa ikapapahamak ng bawat isa. Kaya mga kapatid, so second point natin, amenability for suffering. So that's letter A. And next Sunday, yung ating pangatlo po at ang pang-apat, faithfulness in Christ and exemplary conscience. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Patuloy ka naming tinataas sa iyong karunungan, sa iyong katuwiran, at sa iyong mabuting hangarin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kami man ay humaharap sa iba't ibang mga suliranin, pagtitiis, bunga ng aming paninindigan at pagtindig sa katotohanan. Ayon po sa iyong salita, ito'y mabuti para sa iyo. Kaya tingnan din po namin itong mabuti para po sa amin. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.